Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 14, 2026, Huwebes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Apostol San Matias. Ang ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 1, verses 15 to 17 and verses 20 to 26. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Umili siya ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na tinaguriang ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay kapistahan ni San Matias. At narinig natin sa ating unang pagbasa ang naging proseso ng kanilang pagpili na para humalili kay Judas, no, na hindi naging maganda ang kwento ni Judas dahil siya mismo ang sumama sa mga nanghuli kay Jesus, dumakip kay Jesus. Kaya ngayon ay ang ipinalit ay si Matias para na sa ganon ay makumpleto pa rin ang 12 haligi ng ating pananampalataya, haligi ng ating simbahan. Kaya nawa, no? Sabi nga sa proseso, pinangunahan ni Pedro at sa pamamagitan ng pananalangin, pagdarasal, paghingi ng gabay sa Panginoon, si Matias po ang lumitaw na pangalan. Kaya napakahalaga po, no, na ang pagpili natin ng mga maglilingkod, hindi lang sa simbahan, kundi maging sa gobyerno, no, na ngayon nasa krisis tayo ng kinasasangkutan, lalong-lalo na ng mga itinuturing nating mga leader, no, ng ating lipunan. Nagkakaroon tayo ng krisis sa pamamahala, mula sa Pangulo hanggang sa barangay level. Talagang nagiging questionable ang pamumuhay natin at pagsasabuhay ng katotohanan. Nawa, no, matuto tayo sa mga nakalipas na karanasan at maging ngayon na kapag wala tayong naging pamantayan sa pagpili ng mga maglilingkod sa atin, kaguluhan lang ang dulot nito at iba yung paghihirap ang mararanasan natin. Kaya panawagan ko, no, sa ating lahat, no, pero lalo na sa mga pinagsasamantalahan, no, mga tinatawag na lipunan na mahihirap, marginalized, pero sila pa rin yung ginagamit para makapanloko, para makapagnakaw. Kaya sana wag nating sasayangin din yung pagkakataon na binibigay sa atin, no? Binibigyan tayo ng kapangyarihan na pumili. Sana palitan na natin, no? Ngayon pa lang, paghandaan natin, palitan na natin lahat ng mga nanunungkulan na yan para bago naman. Pero yun nga, bago mo palitan, idaan natin sa dasal. Kaya wag natin pong aalisin yan, no,
sa buhay natin, sa mga desisyon na ginagawa natin. Ilingin natin ang gabay ng Espiritu Santo nang sa ganon ay maging wasto ang ating pong pagpili. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.